Isipin mo ito ha, 1,000 taon ng perpektong kapayapaan. Yung tipong walang korupsyon, walang digmaan, tapos walang nagugutom. Oo, parang absolute utopia. Eksakto. Ang mismong perpektong hari ang namumuno sa buong mundo. Tapos ramdam mo talaga yung ganap na katarungan sa bawat sulok ng lipunan. Pangarap nating lahat yan, di ba? Siyempre, sino ba naman ang ayaw ng ganong kalagayan? Pero paano kung sabihin ko sa'yo, para sa'yo na nakikinig ngayon, na ang pinaka-perpektong utopyang ito magtatapos sa isang malawakang pagre-rebelde ng mismong mga tao na nakinabang ng husto rito? Nakakagulat talaga pag iniisip mo yan. Kasi kahit ang pinakamagandang kalagayan sa lupa, tila hindi sapat para tuluyang burahin yung pagnanasa ng tao na maghimagsik. Oo nga eh. At iyan ang isa sa mga pinakamalalim at pinakamisteryosong konsepto na haharapin natin ngayon mula sa ating source material. At yan mismo ang sentro ng ating masinsinsinang pagtalakay para sa araw na ito. Kaya, welcome Elucia. Ang misyon natin ngayon ay himayin ng isang theological na dokumento na pinamagatang Lesson 45, Jesus Returned to the Earth. Na kumukuha ng mga napakasiksik na detalye mula sa aklat ng Apokalipsis, tama? Tama, partikular na yung mga kabanatang 11 at 20. Titignan natin kung paano inilalarawan ng mga sinaunang tekstong ito ang epikong pagbabalik ni Jesus bilang isang hari. At kahit ano pa man ang background mo, magbibigay ito sa iyo ng matitinding aha moments tungkol sa konsepto ng hustisya at kapangyarihan. Napakahalaga rin kasing linawin agad yung pisikal na kalikasan ng kaganapang ito. Kasi may isang malaking misconception na binibigyang diin ang dokumento natin. Ano yung misconception na yun? Madalas kasing napagkakamalan o pinagsama ng mga tao ang magkakaibang kaganapan sa teolohiya. Bale, ipinapaliwanag ng source natin na ang pagbabalik na ito ay hindi yung tinatawag na rapture. Wait. Yung rapture, ito yung konsepto kung saan sinasabing sasalubunging si Jesus sa mga ulap, di ba? Oo, iyon nga. Sa nakaraang lesson kasi ng source natin, tinalakay nila yung rapture bilang isang tagpo sa himpapawid. Ngunit dito sa Apokalipsis 11, ibang-iba yung eksena. Paanong naiiba? Walang pag-angat sa himpapawid na nangyayari para sa mga tao dito. Ang inilalarawan ay isang literal at pisikal na pagbabalik. Literal na tatapak ang kanyang mga paa sa alikabok at lupa ng daigdig. Wow, literal na pagtapak sa lupa. So, hindi ito parang isang spiritual na metapora lang. Hindi. Inilalarawan ito bilang isang konkretong pangyayari sa kasaysayan upang direktang mamuno. Grabe. At hindi rin siya darating ng tahimik bilang isang karpentero. Sa pagkakataong ito, ayon sa text, inilalarawan siya na nakasakay sa isang puting kabayo. Na alam naman natin sa sinaunang kasaysayan. Oo, yung mga general na nanalo sa digmaan, madalas pumapasok sa lungsod na nakasakay sa puting kabayo bilang universal na simbolo ng tagumpay. Sakto. Tapos ibinigay din yung mga titulo niya. Siya ay tinatawag na Faithful and True at Word of God. Ang pinakamabigat doon, nakasulat daw sa kanya ang titulong King of Kings and Lord of Lords. Yung physical na paglalarawan pa lang, pumupukaw na talaga ng matinding atensyon. Hindi ito yung kalmadong imahe na madalas nating makita sa mga paintings o sa mga stained glass windows. Oo nga, kasi inilalarawan yung kanyang mga mata na parang naglalagablab na apoy. Patig ng ganap na paghatol. Nangangahulugan ito ng paningin na tumatagos. Yung tipong walang maitago? Oo, nakikita niya ang pinakailalim ng puso ng tao. Walang sekretong motibo na hindi mabubunyag. May suot din siyang maraming korona na sumisimbolo sa kanyang ganap na otoridad, tapos kasama niya ang mga hukbo ng langit. Okay, himay-himay natin ito kasi may isang napaka-espesifikong detalye rito na talaga namang nagpakunot ng noo ko nung binabasa ko yung source. Alin doon? Sinasabi na ang kanyang damit, yung robe niya, ay nakalubog na sa dugo. Pero teka muna,
Kalalabas pa lang niya mula sa kalangitan, di ba? Hindi pa man nagsisimula ang labanan sa lupa, duguan na agad siya. Oo nga, no? Kasi kung ako ang tatanungin, parang kakaiba yun para sa isang mandirigma. Nagiging madugulang naman ang damit pagkatapos ng matinding gyera. Isa ba itong uri ng psychological warfare para takutin ang mga kalaban niya? Ang talagang nakakabighani rito ay yung mismong pinagmulan ng dugong iyon. May mas malalim itong pilosopikal at teolohikal na bigat. Ipinapaliwanag ng ating dokumento na ang dugo sa kanyang damit ay hindi galing sa kanyang mga kaaway. Ha? Hindi galing sa kalaban. Hindi. Sa halip, nagpapaalala ito sa kanyang sariling sakripisyo. Ito ay ang kanyang sariling dugo na dumanak noong siya ay namatay sa krus bilang Lamb of God. Okay. Ibig sabihin, suot niya ang ebidensya ng sariling kamatayang bago pa man siya makipaglaban. Eksakto. At ipinapakita nito ang isang napakagandang tensyon sa pagitan ng pagiging makatarungan at mahabagin. Paano nangyari yon? Yung paalala na pinasan niya mismo yung parusang iyon para sa sangkatauhan dati. Bago niya hatulan ng mundo, inihaharap niya ang katotohanan na binayaran na niya ang halaga. Ang ganda niyan. Para sa iyo na nakikinig, nakikita natin yung balanse na ang hustisya at ang awa ay laging magkasama. Pero yung awa na iyon ay matinding sumasalungat sa sitwasyon ng daigdig na kanyang dadatnan. Oo, kasi sa puntong ito, yung mundo ay nasa rurok na ng kasamaan. Sino ba talaga ang haharap sa kanya? Pagbaba niya sa lupa? At paano ba mangyayari itong labanan? Inilalarawan sa source natin na ang sangkatauhan umabot na sa sukdulan ng rebelyon. Inihambing pa nga ito sa kalagayan bago mangyari yung Great Flood nung panahon ni Noe. Kung saan ang bawat intensyon ng tao ay masama. Tama. At may lilitaw na isang napakasamang leader na tinatawag na The Beast at ang kanyang katuwang na false prophet. Naglilingkod sila kay Satanas at literal nilang mamanipulahin ang mga hari at mga hukbo ng buong mundo. Literal na magkakaisa ang lahat ng bansa. Oo, hindi para mag-away-away sila, kundi para harapin at labanan ang kalangitan. Isipin mo yung antas ng panlilinlang na kailangan para makumbinsi ang buong mundo na kaya nilang talunin ang lumikha? Isipin mo nga naman iyon. Ang buong puwersa ng militar ng daigdig, nakatutok ang lahat ng armas papunta sa langit. Kapag nagbasa ka ng ganitong klaseng epiko, inaasahan mo sigurong magkakaroon ng isang napakahabang gyera na aabutin ng maraming araw. Oo, yung may matinding bakbakan. Tama, mga tunog ng espada, pagsabog, parang Lord of the Rings kumbaga. Pero ayon sa text, walang mahabang physical na gyera. Paano niya tatalunin ang pinagsama-samang hukbo ng buong mundo? Magsasalita lamang siya. Kasi nga, siya yung Word of God. Oo, dahil siya ang Word of God, ang kanyang salita ang mismong sandata. Matatalo ang mga nasyon sa isang iglap. At kung iisipin mo ang mekanismo nito, napakatalino ng konseptong ito. I-connect natin sa totoong buhay natin ngayon. Yung mga pinakamalulupit na diktadurya, madalas nagsisimula at napamanatili iyan sa pamamagitan ng propaganda, di ba? Oo, mga kasinungalingan at pagbaluktot sa katotohanan. Kaya napaka-partikular na ang gagamiting sandata labay sa pinakamalaking panlinlang ng beast ay ang purong katotohanan, ang salita ng Diyos. Hindi niya kailangan makipagpalitan ng bala. Ang pagbigkas lamang ng katotohanan ay sapat na para wasakin yung pundasyon ng kasinungalingan. Ang talim ng naisip mong iyan, salita laban sa propaganda, at ang epekto ng tagumpay na ito sa mismong kalikasan, literal na yayanig sa daigdig. Sa pagtapak ng kanyang mga paa sa Mount of Olives, magkakaroon daw ng isang lindol na hindi pa nararanasan sa kasaysayan. Mahahati ang mismong bundok sa dalawa. Oo, ang kalahati gagalaw papuntang hilaga, tapos ang kalahati papuntang timog. Gagamit ako ng analohiya rito para sa mga nakikinig ha. Parang isang malaking pressure valve na biglang sumabog. Ang physical na lupa tila hindi makayanan ng bigat ng purong hustisya kaya bumigay. At mula sa pagkahati ng lupaing iyon, may dalawang magkasalungat na pangyayari na susunod.
Sa isang banda, proprotektahan niya ang Jerusalem at magbubukas siya ng isang bukal o fountain para hugasan ang kanilang mga kasalanan. So, may inihandang mekanismo ng paglilinis. Tama, paglilinis at pagpapagaling para sa mga nagsisisi sa gitna ng pagkawasak. Dito talaga magiging pambihira at kawili-wili ang usapan eh. Kasi sa kabilang banda, ipapataw yung purong hustisya sa mga nagpasimuno ng kasamaan. Yung beast at yung false prophet, hindi sila basta papatayin. Itatapon sila ng buhay sa lake of fire. Isang matinding parusa. Tapos habang nangyayari iyon, may isang anghel na tatawag sa lahat ng mga ibon. Iniimbitahan sila sa tinatawag na God's Great Supper para pagpistahan ang laman ng mga natalong hukbo. Kung titingnan natin, isa itong nakakakilabot na kabaligtaran ng inaasahan. Paanong kabaliktaran? Kasi yung mga hukbong ito, naghanda ng sarili nilang hapunan ng tagumpay, puno ng yabang, di ba? Pero sa huli, sila ang naging hapunan ng mga ibon. Ito na siguro yung pinakamatinding forma ng kahihiyan para sa kanila. Isang ganap na pagbabaliktad ng kapangyarihan talaga. Ipinapakita nito na kapag ang tunay na hari ay bumalik, ang buong nilikha mula sa lupang nahahati para maglabas ng tubig hanggang sa mga ibon sa langit na nagsisilbing tagapaglinis ay sumusunod sa kanyang kumpas. Linilinis ang sistema ng daigdig. Oo, isang cosmic na pagwawasto. Kaya narito tayo sa punto kung saan wala na ang beast, wala na ang false prophet, tapos naging pagkain na ng mga ibon yung mga hukbo, pero alam natin may kulang pa eh. Paano naman yung utak ng lahat nito? Paano si Satanas? Dito na tayo papasok sa yugto na tinatawag na millennium o yung 1,000 taon. Ayon sa dokumento natin, si Satanas na tinutukoy bilang matandang ahas o dragon, hindi pa siya itatapon sa lake of fire sa puntong ito. Oh wait, hindi pa siya kasama dun sa beast at false prophet. Hindi pa. Isang anghel ang bababa, igagapos siya at itatapon sa isang malalim na hukay o pit. Ikukulong siya roon sa loob ng eksaktong 1,000 taon. At napakalinaw ng dahilan ng teksto para rito. Para hindi na siya makapanlinlang ng mga nasyon. Sakto. Pinuputol muna ang pinangmumula ng panlinlang para magkaroon ng espasyo ang katotohanan. 1,000 taon na walang panlinlang. At sa panahong iyon, si Jesus literal na mamumuno bilang hari rito mismo sa lupa, kasama yung mga mananampalataya. May magandang kwento sa source natin na ginamit para ipaliwanag ito eh. Yung nangyari sa Battle of Waterloo noong 1815. Ay oo, yung kay Wellington at Napoleon. Magandang halimbawa yan. Diba sa isang burol sa malayo, may mga taong naghihintay ng balita gamit yung mga light signals. Kasi ang labanang iyon ang magdadetermine ng kinabukasan ng buong Europa. Tapos, nagsimulang magbaybay ng salita ang mga ilaw. W-E-L-L-I-N-G-T-O-N. Wellington. Tapos, sumunod yung salitang defeated. Oo. Wellington defeated. Biglang bumaba ang isang napakakapal na hamog o fog na tumakip sa mga ilaw, so nawalan ng pag-asa yung mga tao. Ang akala nila, natalo si Wellington. Na masasakop na sila ng kalaban. Tama. Pero nang humawi yung hamog matapos ang ilang oras, nakita nila na may karugtong pala ang mensahe. Ang huling salita ay Napoleon. Wellington, defeated, Napoleon. Panalo pala sila. Napakalakas ng imaheng yan. Isang klasikong halimbawa kung paano yung kadiliman o limitadong paningin nagpapabago sa pag-unawa natin sa katotohanan. At para sa iyo na nakikinig na dumadaan sa matitinding pagsubok, ito yung aplikasyon sa buhay mo eh. Sa mundong ito na puno ng sakit at korupsyon, madalas parang nakapos yung mensahe. Dahil sa hamog ng ating mga problema, parang ang basa natin ay natalo na ang kabutihan at nananalo na si Satanas. Pero ang 1,000 taon na paghahari ni Jesus, iyon ang paghawi ng hamog. Sakto. Yun ang sandaling makikita natin na ang buong mensahe pala mula pa noong simula ay God wins. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, theological na napakahalaga na ang Biblia ay may espesipikong pangako ng isang pisikal na kaharian dito sa lupa. Kasi madalas, iniisip natin ang katapusan bilang isang espiritual na pagtakas lang, di ba? Yung tipong aakyat lang tayo sa langit tapos na.
Oo, ngunit ang millennium na inilalarawan dito ay nagpapatunay na hindi isinusukon ng lumikha ang kanyang pisikal na daigdig. Ito ay literal na pagtupad sa mga lumang propesiya, lalo na kay Haring David, na ang kanyang linya ay mamumuno sa isang pisikal na trono. Isang na-restored na daigdig. Kaya sa puntong ito, iisipin mo, okay, happily ever after na tayo. Nakulong na ang dragon, may perpektong hari, maayos na ang mundo. Ngunit, may isang huling nakakagulat na plot twist ang teksto natin. Ito yung bahaging nakakagimbal talaga. Kasi pagkatapos ng 1,000 taon, pansamantalang papakawalan si Satanas mula sa ukay. Kaya ano nga ba talagang ibig sabihin nito? Bakit kailangan pampakawalan? Parang sinusubok ulit ng Diyos ang tao tulad sa Garden of Eden? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Nagdudulot ito ng isang mahalagang katanungan. At yung reaksyon ni Satanas at ng mga tao ay nagpapakita ng malalim na sikolohiya. Unang-una, pagkalabas ni Satanas, hindi siya nag-isip na magbago. Agad siyang bumalik sa panlinin lang. Kahit 1,000 taon na siyang nakakakulong. Oo, walang pagsisisi sa kanya. Pinapatinayan nito na ang kalikasan niya ay hindi nagbago. Gagamitin niya ang puwersang tinatawag ng teksto na Gog at Magog. Teka, ano ba iyang Gog at Magog na yan? Parang bigla na lang lumitaw sa kwento. Naiintindihan ko yung kalituhan. Ang Gog at Magog ay isang makasaysayang termino mula pa sa lumang tipan. Ginagamit ito bilang isang universal na pamagat para ilarawan ang mga bansang nagkakaisa sa pagrerebelde laban sa Diyos. So, hindi ito tumutukoy sa isang partikular na bansa sa makabagong mapa natin ngayon. Hindi. Isa itong metapora para sa huling desperadong pagtitipon ng sangkatauhan na sumusunod kay Satanas laban sa mga banal at sa Jerusalem. At diyan papasok yung ikalawang bahagi ng sikolohiya, yung patungkol sa mga tao. Isipin mo, ang mga taong sasali sa rebelyong ito nabuhay sa ilalim ng perpektong kondisyon sa loob ng 1,000 taon. Walang korupsyon, walang trauma. Nasa labas, nasa loob pala ng tao. Kapag inalis mo ang lahat ng palusot natin, yung sirang gobyerno, kahirapan, masamang kapaligiran, at ibinigay mo ang perfectong mundo, may kakayahan pa rin pala ang tao na piliin ang kasamaan. At dito na nagtatapos ang pagtitiis ng langit. Wala nang giyera ulit para dito. Wala na. Ang huling kapalaran ni Satanas ay itatapon siya ng tuluyan sa Lake of Fire and Brimstone. Nilinaw sa source natin ang brimstone ay sulfur. Yung naglalabas ng asul na apoy at masangsang na amoy kapag nasusunog. Oo, doon na siya isasama sa beast at false prophet upang parusahan magpakailanman at tatapusin ang kanyang impluensya ng pinal. Mabilis nating lagumin ang epekong paglalakbay na ginawa natin ngayon para sa iyo na nakikinig. Nagsimula tayo sa pagdating ng isang haring mandigma na nakasuot ng damit na may dugo ng kanyang sariling sakripisyo. Tapos nakita natin yung paggamit ng kanyang salita bilang sandata laban sa propaganda. Tama, na nagbunsod ng pagkahati ng bundok ng mga olivo at pagbukas ng bukal ng paglilinis. Tinalakay rin natin yung millennium, ang 1,000 taon na humawi sa hamog ng kasaysayan na nagpatunayan na sa huli, God wins. At napunta tayo sa huling malungkot na rebelyon na nagtulak sa pinal na hustisya laban kay Satanas. Habang patuloy mong pinag-aaralan ng mga dokumentong ito, ang pinakamahalagang baunin mo ay ang pag-alala na ang mga tekstong ito ay hindi isinulat para lang manakot. Ito ay nasa ubod ng isang kwentong puno ng pag-asa. Isang story of hope. Oo, isang makasaysayang garantiya na hindi hahayaan ng lumikha na magpatuloy ang pag-ikot ng kasamaan at pang-aapi magpakailanman. Ang hustisya ay may takdang panahon ng tagumpay. Bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang tanong para pagnilayan mo ng sarilinan na nakabatay dun sa huling plot twist natin. Kung ang mga tao sa tekstong ito ay nabuhay sa loob ng 1,000 taon ng walang kapintasang kapayapaan, pinangalagaan ng isang perfectong hari, at sa kabila nito ay pinili pa rin nilang sumunod sa panlilinlang ni Satanas, ano ang sinasabi nito sa'yo tungkol sa tunay na pinagmumulan ng kasamaan sa ating buhay? Ang paggawa ba natin ng mali ay palaging dahil sa ating sirang kapaligiran at mga tiwaling leader?
O ito ga ay palaging naguugat sa lalim at kalayaan ng ating sariling puso na pumili? Pagnilayan mo yan, hanggang sa muli nating masinsinang pagtatalakay.